Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, December 27, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Ngayon na habang mababa pa, mamili na sana kasi by 29 or 30, mas mataas na po yun. 5 araw bago ang salubong sa 2024, presyo ng ilang bilog na prutas tumaas na ng hanggang 10 piso. After 6 years talaga po. Ngayon lang po ulit na buksan natin yung Naga Legazpi. Previously hanggang Ligaw. Matapos ang higit sa 6 na taon, biyaheng Naga hanggang Legazpi ng Philippine National Railways muling umarangkada. Biyaheng Manila hanggang Bicol, target ding ibalik. Sa ating araw-araw Pasko segment, nagharap ka ba ng iba pang pasyalan ngayong holiday season? Halika na't bumisita sa Disney on Ice. At sa ating balitang showbiz, pinakamamahal na Filipino alien mula sa dekada 90 na si Kokey, muling nagbabalik. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ilang araw bago salubungin ng 2024, tumaas na ng hanggang 10 piso ang presyo ng mga bilog na prutas at inaasahan pang tataas habang papalapit ang bagong taon. Gayunpaman, may paalala ang isang feng shui master para tunay na maging masagana ang nalalapit na New Year. Alamin yan sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Tradisyon ng mga Pilipino na maghain ng mga bilog na prutas sa hapag ng medyanoche dahil sa paniwalang may dala itong swerte sa susunod na 12 buwan ng bagong taon. Kaya naman, ilang araw bagong bisperas ng New Year, tumaas na ng 5 hanggang 10 pesos ang presyo ng bilog na prutas sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Sa transportation po sir, saka marami na rin ang handling, saka seasonal po sir. Gaya halimbawa ng kada piraso ng pongkan ay 15 pesos na, 35 pesos naman sa kada piraso ng peras at may mabibili rin kiat-kiat, chiko, longgan at iba pa. Kaya ngayon, minambuti ng mamili ng paunti-unti ni Nanay Merly para makumpleto ang isang dosenang bilog na prutas. Halimbawa, makapamili na ng kahit na 5 ngayon, sa isang araw naman ulit yung iba, para hindi mabigat na binibit-bit Saka sa presyo? yung presyo, number 1. Bukod sa mas mura ngayon, kumpara sa mga susunod na araw, makakatawad pa raw si Nanay Merly. Yung makatawad ka, bigyan ka ng discount. Malaking bagay, pandagdag din sa ibang bibili, ganun. Kahit pali-5 piso? Oo, pali-5 piso, 10. O pag naipon yun, di mami. Bagay na ayon sa ilang nagtitinda nito, tiyempo ang mga namimili ng mas maaga dahil Dapat po sa ngayon na habang mababa pa, mamili na sana kasi by 29 or 30, mas mataas na po yun. Pero pa ng tawad kasi tataas na rin po ang aming supplier eh. Siyempre po maghahabol din po kami. Pero kung si Feng Shui Master Hans ang tatanungin, bukod sa nakasanayang bilog na prutas, hindi raw dapat kalimutan ang pinya sa mga bibilhin. In Chinese, we call this as Ong Lai. Ong to swerte, Lai is to come. So, swerte, yung makita mo sa China to, maraming pinya naka-display dahil pinya is one of the auspicious symbol. Nilinaw din ito na hindi lang bilog na prutas ang pwedeng isama sa 12 prutas na bibilhin. Any kind na prutas, kahit hindi bilog, ay swerte. Banana, dahil sama-sama whole family member. Guyabano, pwede ba? Guyabano, pwede. Papaya, pwede ba? Pwede po. Lahat ng klaseng prutas, basta 12 klase, para to signify 12 buwan sa isang taon na masagana. Pero, paalala nito, makumpleto mo man daw ang nakasanayan at tradisyong 12 bilog na prutas tuwing bisperas ng bagong taon. Kung hindi raw tayo kikilos at aaksyonan ang ating mga responsibilidad, hindi pa rin magbabago ang kapalaran natin sa pagpapalit ng taon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Matapos ang mahigit 6 na taon, muling umarangkada ang unang araw ng biyaheng Naga hanggang Legazpi ng Philippine National Railways. Inaasahan namang magtutuloy-tuloy ang rehabilitasyon ng PNR sa probinsya ng Laguna at Quezon hanggang Maynila. Pero para magkatotoo ito, may pakiusap ang pamunuan ng tren sa publiko. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Sakto sa nalalapit na long weekend sa pagsalubong sa bagong taon, balik operasyon na ang tinaguriang Bicol Express o ang rutang Naga Legazpi ng Philippine National Railways. Sa buwan naman ng trip nito ngayong araw, umabot ang mga nakinabang sa 500 pasahero. After 6 years talaga po. Ngayon lang po ulit na buksan natin yung Naga Legazpi. Previously hanggang Ligaw po tayo, but now
hanggang Legazpi na po tayo. Paliwanag ng PNR Naga Manager na si Engineer JP Relieve, mahigit kalahating dekadang natenga ang operasyon ng naturang ruta dahil maraming kailangang kumpunihin. Way back 6 years ago is yung unavailability po ng link stock sa train sets. Nag-conduct po kami ng mga repair works sa bridges. May ginawa po kaming bridge sa San Francisco Gunibatan para ma-connect po yung line natin. Then yung ibang bridges po, yung deck, pinalitan namin ng synthetic sleepers yung mga kahoy. Yung ibang existing na kahoy yung sleepers, in-strengthen natin. 2 trip sa umaga at 2 sa hapon ang nakaschedule sa bawat araw. Malaking ginhawa dahil imbis na 2.5 oras na biyahe sa bus, 2 oras na lang ito sa magkabilang dulo. 15 pesos lang din ang minimum fare habang 155 pesos naman sa buong 100 kilometrong ruta. At good news dahil asahan pa ang mas malayong rutang tatakbuhin ng PNR trains dahil sa nagpapatuloy ng mga rehabilitasyon nito. Kasama sa plano ang muling pagbubukas ng biyahe mula Maynila hanggang Bicol Region. Meron kaming mga ginagawang repair works para po mag-materialize nga po yan na makon natin yung buong line ni PNR. And after po namin ma-assure na safe na yung mga structures natin and bridges. Pero para magtuloy-tuloy ang magandang serbisyo nito, pakiusap ng pamunuan ng PNR sa publiko, alagaan at huwag sirain o nakawin ang parte ng tren o release nito. Pakiusap lang din po namin na sana huwag nating i-vandalize or batuhin yung mga train na dumadaan. Kasi ito po ay magbibigay sa atin ng magandang serbisyo. Sana naman po yung mga parts ng ating trucks, sana wag po natin kukunin dahil pag may nawala pong parts, maaari po itong mag-cause ng aksidente, magiging unsafe yung trucks natin. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas. Samantala dito sa Maynila, maaga pa lang pinaghahandaan na ng Manila City at ng Quiapo Church ang traslasyon sa January 9 para sa nalalapit na pista ng Nazareno. Ayon kay Father Hans Magdurulang na tagapagsalita ng Nazareno 2024, kabilang sa pinaghahandaan ng Walk of Thanksgiving sa December 30, habang sa December 31 naman magsisimula ang nobenaryo. Sa January 3 at 4, magkakaroon ng pagbabasbas sa replika ng Nazareno at estandarte. Habang sa January 6, alas 6 ng gabi, magkakaroon ng misa ang mga volunteer ng Nazareno sa Quirino Grandstand. Saka sisimula ng pahalik sa Nazareno na magtatanggal hanggang January 8. Sa mismong Enero 9 naman, naabot sa 33 misa idarao sa Basilika ng Nazareno. Yung pong ating pong gagawin ay ang pagpapanumbalik ng ating pong pagdiriwang ng Nazareno o traslasyon. Ito yung ibinabalik nating paraan ng pagdiriwang na kung saan ay higit na nakikita ho yung imahe ng Nazareno sa taas ng andas. Kaya po ito ang ating pong ibabalik, papanumbalikin na mas makita ng mga deboto imahen sa ibabaw ng andas. Kaya po ay nandoon upang mabigyan pa rin ng pagkakaon yung mga kadeboto natin na nagpapapahid, nagpapapunas ng mga panyo at kanilang bimpo o towel. Kaya nga po yung mga, kung nakikita po ang imahen, kahit po yung mga nasa... Walang low pressure area o namumuong bagyo pero nagdala pa rin ng pag-uulan, partikular na sa Luzon ang Northeast Zone. Dahil dito nakansela ang ilang flight ng Cebu Pacific mula papunta sa Tugigaraw, Cagayan. Bukas naman, inaasahan pa rin ang kalat-kalat hanggang sa lakas na pag-uulan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Aurora at Quezon dahil pa rin sa amihan. Maulap at kalat-kalat ng pag-uulan naman ang epekto nito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Hinihimok ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang publiko na magsuot ng face mask sa matataong lugar. Ayon kay Magalong, kinakailangan ulit magsuot ang mga bibisita sa Baguio City upang maiwasan ang pagdami ng COVID-19 flu-like illnesses. Bukod sa panunumbalik ng face mask, pinag-aalan na rin ng lokalidad ng Baguio na ibaba sa 40 km per hour ang speed o takbo sa mga central business areas ng naturang lugar para maiwasan ang anumang aksidente. Nagbigay na ako ng directive sa ating mga through our PIO at sa ating health department na mag-publish na o mag-post na sa social media at magkuha na rin ng press release na we are already encouraging use of face mask, especially sa crowded areas, sa loob ng mga public transport.
Inihayag ng Department of Health na bumababa na ang kaso ng chikungunya sa bansa. Batay sa datos ng ahensya, 57 na kaso na lang ang iniulat sa nakalipas na 3 hanggang 4 at wala pang naiulat na namatay hanggang ngayon. Sa dagdag pa na ahensya, kadalasan tumataas ang kaso ng chikungunya tuwing tag-ulan mula Hunyo hanggang Setyembre. Ang chikungunya virus ay gaya ng dengue at Zika na nagmumula din sa kagat ng lamok. Pero di gaya ng dengue, ang chikungunya ay hindi nakamatay. Nakahanda ang Armed Forces of the Philippines sa posibilidad ng pagganti na rebeldeng grupo kasunod ng sagupaan sa Bukidnon noong Pasko. 10 miyembro na ng rebeldeng grupo ang nasawi sa enkwentro sa kabila ng deklarasyon ng 2 araw na unilateral truce ng Communist Party. Iginiit ng AFP na walang saysay ang naturang kasunduan. We are always ready for any eventuality, for any hostility that may be launched by any armed group. And right now, when you talk about the CPP and PA, they are on the run. When you talk about the encounter in Bukidnon, you will see that the casualties there could be coming from the members of this Regional Committee 2 of the North Central Mindanao Revolutionary Committee and its armed group. So therefore, we are already attacking the leadership, the top leadership of the CPP and PA in that particular region. Paiigtingin ng Armed Forces of the Philippines ang kapasidad ng bansa sa pagdepensa. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, bukod sa pagtutok sa maritime security dahil sa pagiging agresibo ng China, magiging focus din nila ang cyber security ng bansa. Mayroon kasi anyang mga cyber threat o banta na maikokonsidera bilang national security concern. Binigyang diin din nito na gagawa ng mga kaukulang aksyon laban sa patuloy na pangharas ng China sa West Philippine Sea. We're also looking at improving our radar system, the capability to detect intruders. These are all in the pipeline already. But we are also enhancing our cyber capability. There are so many hacks already being conducted by some individuals, and we cannot allow this to happen, especially in the military establishment. Susunod ang update sa bilang ng firework-related injuries sa bansa. At sa ibayong balita, libo-libong OFW sa Taiwan at Hong Kong makikinabang din ba sa wage hike doon? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Arestado ang 2 lalaki na nahuling nagbebenta ng paputok online sa magkahiwalay na operasyon ng PNP sa Caloocan, habang bilang ng fireworks-related injuries umakyat na sa 75. Ang Balitang A to Z kay Giselle Simon. Hindi na nanlaban sa entrapment operations ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang lalaki na may dalang hongkahong paputok na kanyang ibinebenta online. Very clear po ma'am dun sa provision po ng Republic Act 7183, ang nakalagay po doon is illegal possession, use, and sale po. Samantala sa isa pang operasyon sa parehong lungsod, naaresto rin ang isa pang lalaki na nagbebenta rin ng paputok sa internet. Kasi ito ay walang mga lisensya. So ibig sabihin, hindi sila binigyan ng PNP ng lisensya para magbenta. Dahil ang PNP ay hindi nila pagbibigyan yung mga tao na magbenta sa online because of safety issues. Paalala ng PNP ACG, iligal ang magbenta ng anumang klase ng paputok online. Kaya naman babala ng kapulisan pati ang mga delivery rider na mahuhuling magde-deliver ng illegal na paputok ay posibleng makulong at pagmultahin. Kasi pagka magbebenta ka ng paputok sa physical, kailangan may permit ka lahat ng sa TFP, sa PNP, sa local. Dahil ang tinitignan natin yung protection ng mga tao na bibili ito at saka yung mga nagbebenta. So, bawal po talaga ang magbenta ng paputok sa online. Sa ngayon, nakakulong na ang mga suspect at nakumpiska na ang kanilang ibinibentang paputok.
Samantala, muling nag-ikot ang Department of Trade and Industry sa Bulacan, kung saan umabot sa mahigit 1,500 illegal na paputok ang kanilang nakumpiska. Ayon sa DTI, karamihan sa nasabat ay mga peking tatak ng Philippine Standard. Ang inspection po natin hanggang buong taon po talaga yan, ma'am, tuloy-tuloy. So we are ongoing with our monitoring kasi nga po delikado talaga yung laganap ng mga fireworks and firecrackers na dinidikitan lang basta-basta ng PS mark. Ordinaryong consumer, mahihirapan po na masuri kung legitimate or fake yung PS mark. Hindi rin daw pinapayagan ng imported na paputok at maharap ang sino mang magbebenta nito sa 25,000 hanggang 300,000 na multa. Bawal ang imported. So sigurado pag may nakita kayong imported na fireworks at firecrackers, hindi po yan authorized ng DTI. Batay sa latest monitoring ng Department of Health, umabot na sa 75 katao ang nabiktima ng paputok. Kaya muling paalala ng pamahalaan sa publiko kung maaari ay iwasan ang paggamit ng paputok. O kung nais talagang gumamit, ay dapat suriin mabuti ang authenticity ng mga produkto para sa ligtas na bagong taon. Para sa Balitang A to Z, Giselle Simon. Matagumpay na nailigtas ng Philippine Coast Guard ang 4 na Koreanong turista at 4 pang Pilipino crew sa gitna ng karagatan ng Sablayan Occidental, Mindoro. Ayon kay Commander of the PCG District Southern Tagalog, Commodore Jeronimo Tuvilla, agad silang rumisponde nang makatanggap ng ulat na nagkaroon ng engine failure ang sinasakyan ng mga ito. Samantala, kinumpirma ng Philippine Space Agency na posibleng may pagbagsak na debris ng Long March 3B rocket ng China malapit sa Rosul Reef at Ayungin Shoal. Dahil dito nagpaalala ang PhilSA sa mga barko, fishing boat at iba pang sasakyang pandagat na daraan sa drop zone ng debris na mag-ingat sa posibleng panganib nito. Nagpasalamat ang Department of Migrant Workers sa Taiwan Ministry of Labor dahil sa mandatong taas sahod sa mga foreign workers nito kung saan makikibang ang libo-libong Filipino workers. Magkakaroon ng 4% increase sa minimum wage ng mga empleyado doon kaya mula sa 46,000 pesos mahigit, aangat ito sa 48,000 pesos mahigit. Sa huling ulat, higit 150,000 ang Pilipinong nagtatrabaho sa Taiwan. Sa nasabing bilang, 123,000 ang nagtatrabaho sa manufacturing at makikinabang sa wage hike na epektibo sa pagpasok ng bagong taon. Naniniwala naman si MECO Chairman Silvestre Bello III na paraan ito ng Taiwan at Hong Kong para mas mahikayat ang marami pang Pinoy workers na mag-abroad. They are attracting nang-attract sila ng foreign workers. Okay. Dahil alam mo, ang laki ng pangangailangan ng Taiwan ng mga overseas Filipino workers. Ang dami yan. Siguro, mga 80,000 pang kailangan nilang overseas workers. Wow. Sa aming pagbabalik, Pinoy alien mula dekada 90, muli nga bang magbabalik? At sa ating araw-araw Pasko segment, puntahan natin ang pinakamalamig na adventure ngayong Pasko. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Nagbabalik ang pinakamamahal na Filipino alien mula sa dekada 90, ang fictional character na si Kokey. Suot ang kanyang pulang jacket tulang sa 1997 sci-fi adventure movie na mataan extraterrestrial being na nanonood ng TV sa isang karinderya. Saka ito na-inspire na mag-ensayo sa gym at mag-training para sa isang revolusyon. Bahagi ito ng promotional video para sa isang Netflix sci-fi movie na Rebel Moon. Pero dahil sa glow up ni Kokey, mukhang panahon na rin yata para i-revive ang sikat na alien para sa bagong henerasyon. Okay ka, Kokey?
Naghahanap pa ba mga ka-A to Z ng kakaibang adventure para masulit ang holiday break? Bakit hindi bisitahin ang mga kinagigiliwan nating Disney characters at icons sa isang syalan sa Pasay City? Puntahan natin yan sa Balitang A to Z ni Damiel Kaasi. Matapos ang 3 taon, muling mapapanood ang pinakamalamig na adventure ngayong Pasko, ang Disney on Ice. Actually, bata pa tayo, napapanood ko na doon sa kabilang venue. But for the past 5 years, nandito siya sa Mall of Asia Arena, dito sa Pasay. Ang palabas ay hindi lamang iikot sa mga nakasanayan nating kwentong bata, kundi ito ay biyahe kasama ang mga paboritong Disney characters at icons. Ang thing natin is basically 100 years of wonder. Maraming stories na bago. Nandyan si Mary Poppins. Of course, yung mga favorites natin na princesses, Frozen, si Elsa, si Anna, Moana, the Mickey and Minnie, and of course, the entire cast of Aladdin. Espesyal ang Disney on Ice ngayong taon dahil maliban sa dance numbers, maraming aerial acrobatics na siguradong kagigiliwan ng lahat ng manonood. Hindi lang puro ice yung makikita nila or ice skaters, but basically meron din tayong mga aerial acrobats that are intertwined within the stories within the show. So kagigiliwan ito, hindi lang siya makikita mo sa yelo, pero biglang may lumilipad, may umaangat, so that at least mas engaging ito. At sa pagkatapos ng masayang taon na ito, mananatili ang Disney on Ice bilang isang tradisyon na may hatid na ligaya at inspirasyon sa puso ng bawat Pilipino. Dahil Pasko ngayon, karamihan ng mga tao, gusto yan kasama yung pamilya nila. And there's no better way of celebrating the holidays is basically with the family, watching our most beloved Disney on Ice characters. Maaaring mapanood ang Disney on Ice hanggang January 7, 2024. Para sa Balitang A to Z, Damiel Kaasi. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig at storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nitong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang review ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang AZ. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating presidente ng US na si Jimmy Carter. Sabi niya, hindi sagot ang digmaan, hindi naging at hindi magiging sagot kailanman. At yan ang balita at impormasyon. Mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Dapat kumpleto ang mga daliri, kaya bantayan ng mga bata laban sa mga nagkalat na paputok. 5 araw na lang po, bagong taon na. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!